Putang inang mga customer to. Lakas ng loob umorder. Tapos wala naman palang pambayad. Ang ina oh. Di biro yan eh. Mahal-mahal ng gas ngayon eh. Putang ina eh. Balik ang putang ina. Putang ina talaga. Kaya mga customer kayo, mga putang ina nyo, huwag kayong umorder kung di nyo kaya magbayad. Okay, lahatin na natin, hindi lang blue app, orange app, pati dito sa TikTok Shop. So alam nyo na kung bakit nagagalit si Kuya dahil sa mga parcel na hindi kinuha. Yung ang lakas-lakas mag-order, wala namang pambayad. Pwede kasing masabi itong power tripping eh. Pwede rin yung may nag-order tapos hinahanap na ni rider, hindi makita yung customer. So kung si Kuya may problemang ganyan, tayong mga customer, meron din tayong problema. Ito mga sasabihin ko, ito yung mga bagay na nangyayari. Ito yung unang problema. Yung nag-check out ka, ang ganda-ganda sa picture. Pagdating sa'yo, anyari, bakit ganun? Ang pangit. O, yung expectation mo sa reality, magkaiba. O, pangalawa, halimbawa, nag-check out ka ng tuwalya. Ayan ha, malaki yan. Pagdating sa'yo, ganito na lang. O, na-experience mo na ba yan? Yung bumili ka ng cellphone, pagdating sa'yo, naging bato na. Pangatlo, merong scammer dyan. Based on my experience, yung mga scammer dyan ay hindi sila tumatanggap ng COD. Ang gusto nila, magbayad ka kaagad through e-wallet. O kaya ang ipapadala sa'yo, hindi mismo yung product, kundi ibang product katulad nito. Kunwari lang, ganito. Mamahaling cellphone tapos ang ipapadala sa'yo, kunwari ganito, towel. Guys ha, real talk yun. Meron talagang ganyan. Kaya huwag kayo basta-basta magtitiwala, lalo na pag wala pang bumibili. So pag natanggap mo na yung parcel mo, meron niyang notification na na-receive. So wag mo lang siyang i-click. Ang gagawin mo lang dyan, makipag-usap ka sa support para sa refund. So ito naman yung pang-apat. Yung parcel na in-order natin, may damage na. Okay, ganito kasi yan. Minsan kasi yung seller, pipicturean yung product bago i-deliver. So, isasend niya yan through message. So, doon pa lang malalaman na natin yung product na ipapadala sa atin ay nasa good condition. Tapos, pagdating sa atin, may damage. So, ang pangit lang pakinggan, alam nyo na yung napapanood natin na yung tinatapon-tapon lang yung parcel, yung sa pag-handle mismo. So, pag nangyari yan, pwede gumanti si customer through review section. Bibigyan niya ng 1 and 2 star. Tapos may comment pa yan, may damage yung parcel niya. Anyways guys, hindi naman po lahat ay perfect. Pero ito na yung napansin ko guys, maganda na yung pagkakabalot ng mga parcel. Mas makakapal na yung mga bubble wrap na inilalagay. So pagdating sa atin ng parcel, makakaasa tayong wala po yung damage. Ayan din yung isa sa mga nakita kong improvement guys. Based na rin sa experience ko kasi customer din ako eh. Yan guys, wag nyo na